Huling-hiling ni Curry, matutupad na result ng NBA draft, lumabas na Kawhi or Giannis ang ipapalit. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Mga idol, nitong mga nakaraang buwan, maraming tanong ang umiikot sa Warriors organization. Tapos na ba talaga ang dynasty? Kaya pa bang manalo ni Steph Curry ng isa pang championship? O kailangan nang mag-rebuild ng Golden State habang may value pa ang kanilang young players? Pero ayon sa latest reports mula sa Blue Man Hoop at ilang NBA insiders, mukhang may isang malinaw na direksyon ang Warriors. Ayaw nilang sayangin ang natitirang prime years ni Steph Curry. At dito na pumapasok ang tinatawag nilang Ultimate Stephen Curry Plan. Ano ba ito? Simple lang. Gusto ni Steph Curry na maging agresibo ang Warriors front office para makakuha ng isa pang superstar o elite level player na makakatulong agad sa championship contention. Hindi na raw sapat ang develop the young guys slowly. Hindi na panahon para maghintay pa ng 3 hanggang 5 years. Dahil habang tumatanda si Steph Curry, mas umiiksi ang championship window ng Warriors. At alam ng buong organization yan, mga idol, isipin ninyo ito. Kahit nasa edad 38 na si Steph Curry, isa pa rin siya sa pinakadelikadong scorer sa buong NBA. Kaya pa rin niyang magdala ng team, kaya pa rin niyang magbuhat sa playoffs. Pero malinaw rin na kailangan niya na ng mas malaking tulong. Dahil nitong nakaraang season, nakita natin kung gaano kahirap para sa Warriors na makipagsabayan sa mas batang contenders sa Western Conference. Kaya ngayon, posibleng handa ng sumugal ulit ang Warriors at malaking clue rito ang future ni Steve Kerr. Ayon sa reports, nagkaroon ng contract extension si Steve Kerr. Maaaring indikasyon ito na may malaking plano ang Warriors management. Dahil kung magre-rebuild ang Warriors, bakit pa mananatili si Steve Kerr? Isa sa mga pinaka-winning coaches sa NBA history. Pero kung may paparating na superstar move, kung may championship level roster na binubuo, iyon ang dahilan kung bakit bumalik si Kerr. At dito lalong umiinit ang usapan dahil maraming superstar names ang inuugnay ngayon sa Golden State Warriors. Kaya ngayon, pwedeng ito na talaga ang off-season na magbabago sa lahat. At alam ninyo mga idol, isa pang interesting dito, mukhang handa na ring i-let go ng Warriors ang ilan sa kanilang young core kung kinakailangan. Noon kasi, gusto nilang pagsabayin ang present at future championship habang nagde-develop ng bata. Pero hindi talaga gumana ng tuluyan ang two timelines plan. At ngayon mukhang mas priority na nila ang present. Manalo habang nandyan pa si Curry. At honestly mga idol, understandable naman yon dahil bihira kang magkaroon ng generational superstar tulad ni Stephen Curry. Isang player na literal na nagbago ng basketball. Kaya natural lang na gusto ng Warriors na bigyan siya ng isa pang legit chance para manalo ulit ng championship. At ngayon, ayon sa reports, malaking factor sana para sa Warriors ang pag-angat nila sa lottery para magkaroon ng mas valuable trade asset. Ngunit matapos ang lottery, nanatili sila sa number 11 pick. At kahit hindi sila sinuwerte sa lottery, may possibility pa rin na gamitin ang pick na yon bilang trade asset sa blockbuster deal. At dito na pumapasok si Kawhi Leonard. Mga idol, ayon sa ESPN Trade Ideas na nireport din ng NBC Sports Bay Area, isang posibleng trade package ang lumabas. Warriors receive Kawhi Leonard. Clippers receive Jimmy Butler. 2027 first round pick. 2032 first round pick. At honestly mga idol, nakakagulat talaga ito. Dahil ilang buwan pa lang si Jimmy Butler sa Warriors. Pero dahil sa ACL injury niya, may posibilidad na hindi agad siya makalaro sa simula ng susunod na season. Kaya ngayon, posibleng iniisip ng Warriors, kailangan ba naming kumuha ng mas healthy at mas ready agad na superstar para suportahan si Steph Curry? At kapag healthy si Kawhi Leonard, alam nating lahat kung gaano siya kadelikado. Two-way monster, elite scorer, elite defender, playoff killer, isa sa pinakamalamig na superstar sa NBA history. At kung isipin mo, perfect fit talaga siya sa sistema ni Steve Kerr. Dahil hindi kailangan ni Kawhi ang bola lagi para maging effective. Kayang maglaro off-ball, kayang mag-defend ng best player ng kalaban, at higit sa lahat, kayang bawasan ang pressure kay Steph Curry. Pero syempre may malaking problema rito, health. Yan ang pinakamalaking tanong kay Kawhi Leonard. Dahil kahit gaano siya kagaling, alam natin na ilang taon na siyang may injury concerns, load management, knee issues, missed playoff games, at minsan hindi mo alam kung makakalaro siya ng buong season.
Kaya hati talaga ang opinion ng Warriors fans dito. May ibang fans na gustong sumugal, pero may iba rin na natatakot na baka maging another risky superstar move ito. At dagdag pa riyan, hindi rin biro ang magiging kapalit. Dahil kapag isinama mo si Jimmy Butler at future first round picks, malaking risk iyon para sa future ng franchise. Lalo na ngayong hindi sila sinuwerte sa draft lottery. Dahil sana, kung naka top 4 pick ang Warriors, mas magiging valuable ang assets nila para sa superstar trades. Pero ngayon, number 11 lang ang hawak nila. At ayon pa sa reports mula kina Sam Amick at Eric Nehm ng The Athletic, gustong-gusto pa rin ng Warriors na dalhin si Giannis Antetokounmpo sa Golden State para maging partner ni Steph Curry sa mga natitirang taon ng kanyang career. Pero dito pumapasok ang malaking problema, competition. Dahil habang papalapit ang off-season, parami ang teams na gustong makuha si Giannis. At ayon sa Sporting News, malaking factor sana ang NBA Draft Lottery para malaman kung sinong teams ang magkakaroon ng pinakamalakas na trade package para kay Giannis. Dahil isipin ninyo ito mga idol, kapag nakakuha ka ng top draft pick sa loaded 2026 draft class, bigla kang magkakaroon ng napakalaking trade asset. At iyon mismo ang gusto sana ng Warriors. Pero matapos ang lottery, nanatili ang Warriors sa number 11 pick. At honestly mga idol, medyo masakit ito para sa Warriors fans. Dahil kung nakapasok sana sila sa top 4, mas lalaki sana ang tsansa nilang maungusan ng ibang teams sa Giannis sweepstakes. Pero kahit ganon, hindi pa rin totally patay ang chance ng Warriors dahil ayon sa reports, willing pa rin silang maging aggressive ngayong off-season. Pero syempre, hindi magiging madali ang trade dahil kung gusto ng Milwaukee Bucks na i-trade si Giannis, siguradong gusto nila ng young players, future first-round picks at possibly valuable draft assets. At dito nagiging problema ang Warriors dahil number 11 pick lang ang hawak nila ngayon. Samantalang ang ibang teams tulad ng Miami Heat at Brooklyn Nets ay posibleng magkaroon ng mas attractive packages depende sa assets nila ngayong off-season. Pero alam ninyo kung ano ang advantage ng Warriors? Steph Curry. Dahil kung ikaw si Giannis at gusto mong manalo agad ng championship, saan mo gustong pumunta? Sa rebuilding team? O sa team na may Stephen Curry? At ayon sa maraming insiders, isa talaga ang Warriors sa mga teams na gustong-gusto ni Giannis fans makita bilang possible landing spot. At isa pang interesting dito mga idol, hindi lang Warriors ang may pressure ngayon, pati Milwaukee Bucks. Dahil matapos ang disappointing season at injury issues ng team, maraming tanong ngayon tungkol sa future ni Giannis sa franchise. At ayon sa ilang analysts, malaking factor rin ang draft lottery sa magiging desisyon ng Bucks kung magre-retool ba sila o tuluyan ng mag-move on kay Giannis. Kaya ngayon, lahat ng mata ng NBA nakatutok sa off-season dahil pwedeng isang blockbuster trade lang ang magbago sa balance of power ng buong liga. At kung Warriors ang manalo sa Giannis sweepstakes, mga idol, posibleng bumalik agad ang Golden State bilang pinakakatatakutang team sa NBA.